Sa dami ng mga masasamang tao sa mundo, minsan hindi mo talaga malalaman na nakakasalamuha mo na pala ang iba sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit kailangang siguraduhin nakasecure palagi ang inyong mga tahanan. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang Cainta ay isang municipality na matatagpuan sa probinsya ng Rizal. May populasyon nito na mga nasa 376,900 katao at kinokonsidera din bilang isang pinakalumang municipality sa buong Luzon. Isa sa mga naninirahan doon ay ang pamilya na binubuo ni na Angelica Antonio Manaloto, 24 years old, anak niyang si Nica Jel Manaloto Mangi, 4 years old, at isa niyang pamangkin na si Renz Orly Manaloto Trinidad na 7 years old naman. Ipinanganak si Angelica noong August 20, 1999 at 5 silang magkakapatid. Hindi naging madali ang kanilang buhay kaya nagtutulungan silang pamilya para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng lahat. Sa makatuwid, bata pa lamang ito, natuto na siyang dumiskarte sa buhay. Pagkatungtong niya ng 12 taong gulang, pumasok siya sa Francisco P. Felix Memorial National High School hanggang sa nagtapos ito doon mga taong 2015. Nagkolehiyo din si Angelica at nag-aral naman ito sa Rizal Technological University pero hindi nga lang niya natapos ang kanyang kurso. Nagkaroon ito ng kasintahan ng taong 2016 kung saan biniyayaan sila ng anak ng sumunod na taon. September 18, 2017, araw ng linggo, masaya nilang winelcome sa pamilya ang kanilang bagong silang na anghel na pinangalanan nilang Nica Jel. Kitang-kita ang saya nito pagdating ng kanilang anak sa kanilang buhay na sobrang naging mahilig siya sa pag-post ng mga larawan nito sa social media. Bagaman siya ay bata pa noon, sineryoso niya ang kanyang responsibilidad bilang ina at nagsumikap pa sa buhay. Saad pa niya sa isang post niya, hindi man siya perpektong ina, ginagawa niya naman daw ang lahat ng kanyang makakaya. Maalalahanin din si Angelica sa pamilya, palangiti, masayahin at mapagmahal sa kanyang anak at partner. Bilang siya ang pinagka-nag-aalaga kay Nica Jel, matagal itong hindi nakapagtrabaho at tanging ang kasintahan niya muna ang siyang pinaka-naghahanap buhay para sa kanila. Kalaunan, nagdesisyon itong magbenta ng kung ano-ano online, kagaya na lamang ng mga makeup, damit, bag at iba pa para kumita ng ekstrang pera para sa kanilang mga gastusin. Nang pumunta naman sa Saudi ang isa niyang kapatid, tinulungan niya ang ina sa pag-aalaga ng naiwang anak nito na si Renz na maliit pa lang din noon. Dahil dito, halos siya na ang tumayong temporaryong magulang ng pamangkin kaya kasakasama din nila ito palagi sa bahay. Bagaman hindi madali ang kanilang buhay, makikita mong sila ay masaya at kontento sa mga bagay na meron sila. Yun nga lang, ang kanyang mga sakripisyo at pagsisika para sa kinabukasan ng anak ay mapupunta lang sa wala dahil sa kasakiman ng isang tao. Noong tahimik na gabi ng April 5, 2022, mahimbing nang natutulog ang mga residente ng Cainta. Kalagitnaan pa lamang ng linggo noon na ang ibig sabihin, karaniwang maagang nagpapahinga ang mga tao upang maghanda para sa pagpasok sa trabaho o di naman kaya ay sa eskwela. Gayun din sa tahanan ni Angelica na nakatira sa 4753 Rizal Street, San Francisco, Barangay San Juan. 3 lang silang nasa bahay noon dahil nasa trabaho ang kanyang asawa at ang isa pa niyang kapatid na naninirahan din kasama nila. Pero ang mahimbing sana nilang pahinga ay naging isang bangungot dahil may hindi inaasahang tao na pumasok sa kanilang tahanan. Tumagal ang lalaki sa loob ng bahay ng tinatayang lagpas sa 1 oras at pagkalabas niya doon, tumakas ito kaagad palayo sa lugar. Pagsapit ng 7:05 ng umaga, April 6, 2022, dumating ang kanyang kapatid na si Erickson Manaloto mula sa trabaho. Ang hindi niya alam, may malagim na bubungad sa kanya pagka-uwi niya sa bahay. Kumatok daw siya ng ilang beses sa gate pero nagtaka ito dahil hindi pa rin siya pinagbubuksan ng kapatid. Tumingin-tingin din siya sa paligid ng bahay at napansin niya na bukas ang pintuan sa gilid. Nang puntong iyon, namuo pa ang maraming katanungan sa kanyang isipan na mas naging aligaga pa itong makapasok sa loob ng bahay.
Tinulungan siya ng mga kapitbahay nila na buksan ang main gate para makapasok ito sa loob, at nang naglakad na siya papasok sa bahay, agad niyang napansin na sobrang magulo ang sala. May nakita din daw siyang dugo na parang may halong tubig, kaya lalo pa siyang kinabahan. Sinundan niya ito at doon niya na natagpuan ang dugo ang katawan ng kanyang pamangkin na si Renz, 7 taong gulang. Nakahandusay sa sahig ng banyo ang wala ng buhay na katawan ng bata, nakapwesto ng nakadapa, namumutla at naliligo sa sarili nitong dugo. Tumakbo siya sa kwarto pagkatapos noon at natagpuan naman niya doon ang kapatid na si Angelica, katabi ng anak nitong 4 na taong gulang. Sa kasamaang palad, pareho na ring walang buhay ang dalawa. Nataranta siya at natakot sa kanyang mga nakita, kaya agad siyang tumawag ng pulisya. Pagkalipas lang ng ilang minuto, dumating sila at mabilis na sinerado ang apartment para umpisahan ang pag-iimbestiga. Sa pauna nilang investigasyon, nakita ng mga otoridad na nawawala ang ipong pera, alkansya, Vivo phone at Huawei na tablet ng biktima. Dahil dito, kinonsidera nila kaagad ang anggulong pagnanakaw. Maituturing din ang krimen bilang ang karaniwang tinatawag nila na robbery gone wrong, kung saan ito ay kapag naaaktuhan ng mga tao sa loob ng bahay ang pagnanakaw. At upang makatakas sa sitwasyon, kadalasan nauuwi ito sa karahasan. Ayon pa sa autopsiya ng mga biktima, sila ay nagtamo ng multiple stab wounds sa katawan at nilaslas din ang kanilang leeg. Kaya ang tanong sa isipan nila noon, sino naman ang gumawa ng pagnanakaw sa tahanan at bakit kinakailangan pa niyang karumal-dumal na paslangin ang buong pamilya? Isang naging malaking tulong sa pagsulba ng kaso ay ang mga CCTV sa paligid ng barangay. Iyon din ang unang tiningnan ng mga pulisya para makakuha ng lead. Kagaya nga ng kanilang inaasahan, nahuli sa kamera ang isang lalaking pumasok sa apartment ng pamilya mga bandang 12:00 ng hating gabi. Makalipas ng higit 1 oras na pagtagal niya sa loob, lumabas din ito ng bahay at makikitang may bitbit na itong gamit. Nagtanong-tanong ang pulisya sa mga kapitbahay ng biktima kung may nakakakilala ba sa taong nakuhanan sa video at marami sa kanila ay itinuro ang isang lalaking kakalipat lang din sa barangay. Kinilala nila ito bilang si Vergel Kahulaw Navalta, 26 years old. 3 linggo pa lang siyang naninirahan sa lugar at kahit papano naging pamilyar na ang ibang mga residente sa kanya dahil nakatira ito sa inuupahang apartment ng kanyang pinsan. Dahil hindi malayo sa crime scene ang tinutuluyan nito, malaki ang posibilidad na ilang araw na siyang nagmamatsyag sa tahanan ni Angelica upang malaman ang kanilang mga routine at kung sino-sino ang mga nasa bahay. Agad naman na nag-conduct ng follow-up operation ang pulisya at pinuntahan nila ang sinasabing bahay na tinitirhan ng suspect. Pagkadating nila doon, wala silang inabutang tao pero may nakuha silang mga ebidensya na nagkokonekta kay Vergel sa pagpaslang na nangyari. Na-recover nila ang eksaktong damit na sinuot ng suspect ng gabi ng krimen at pati na rin ang 10 pulgada na kutsilyo na may bahid pa ng dugo na siyang tingin nila ay ang murder weapon. Pinag-igting din nila kaagad ang paghahanap sa tumakas ng suspect at pinag-aralan pa ang background nito. Isang construction worker si Vergel at napag-alaman nila na gumagamit din ito ng alias na Mark de Guzman. At ang dahilan para doon ay sadyang nakakatindig balahibo. Nadiskubre nilang may outstanding warrant pala ito sa kasong simple theft at na-involve pa sa ibang mga krimen. February 6, 2015, nakasuhan ito ng rape sa Bacoor, Cavite, pero siya ay nakapagpiyansa kaya nakalabas ito ng kulungan. Matagal na hindi na follow up ang kaso hanggang sa unti-unti na lang itong nakalimutan. 2 buwan naman bago nangyari ang pagpatay sa pamilya, noong February 2022, humarap naman ito sa kasong murder. Gayunpaman, muli itong nakapagpiyansa, pansamantalang nakalaya at nagpa siyang lumipat sa Cainta. Nagtulungan ng Cainta Municipal Police Station, Intel, DET ng Rizal PPP at Provincial Intelligence Team ng Tarlac para lamang hanapin ang suspect. Pagkaraan ng 6 na araw, matagumpay nilang natagpuan ang pinagtataguan nito at nagplano sila kaagad ng operasyon. April 11, 2022, nahanap ang suspect sa Barangay Camposanto 1 Sur, Moncadom, Tarlac City kung saan doon na rin siya naaresto ng mga otoridad. Dahil inihanda pa lamang ang kasong homicide na isasampa sa kanya, ginamit nila ang outstanding warrant nito sa pagnanakaw
para madala siya sa presinto. Sa pagharap nito sa interogasyon, hindi na ito tumanggi pa sa akusasyon sa kanya dahil sa dami ng patong-patong na ebidensyang nakolekta ng mga otoridad. Umamin siya sa nagawang krimen, ngunit mariin niya namang itinanggi na plinano niya ang pagpatay sa 3. Ayon pa sa kanya, magnanakaw lang talaga sana siya ng gamit at lalabas din kaagad. Ngunit sa kaligitnaan di umano ng kanyang paghahalungkat, hindi inaasahang nagising si Angelica at naaktuhan ang kanyang pagnanakaw. Sumigaw ang isa at sa kanyang pagpapanik, nagdesisyon siyang saksakin ito ng paulit-ulit at ginilitan sa leeg hanggang sa nawalan siya ng buhay. Dahil sa komosyon, nagising din ang 2 bata, kaya natuliro na di umano siya, dahilan para mapatay niya rin ang mga ito. Hindi masukat na lungkot at galit ang naramdaman ng pamilya sa suspect dahil sa sinapit ng 3. Kailanman ay hindi nila naisip na dadanasin ng kanilang pamilya ang ganoong klaseng trahedya. Ayon pa sa lola ni Renz, iniisip pa din daw niya kung paano sasabihin sa anak niyang nasa Saudi na wala na ang kanyang uniko iho. Lagpas 1 taon na itong OFW kaya lola at kapatid niya ang nag-aalaga sa bata. Sabik pa naman daw itong muling makita ang anak pero ngayon hindi na niya ito muling makakasama. Inihatid ng pamilya sa huling hantungan ang mga labi ng kanilang mahal sa buhay noong buwan din ng Abril at sadyang nahirapan silang tanggapin ang mga pangyayari lalo na't napakabata pa ng 2 at maging si Angelica. Nananawagan naman ng hustisya ang pamilya at nais nilang makatanggap ng mahigpit na parusa si Nevalta. Sad pa ng isa sa mga kapatid nito, sana nagnakaw na lang ito at hindi na pinatay ang kanilang kapatid at mga pamangkin. Kahit kinuha niya na lang daw ang lahat ng gamit kasi pwede naman nilang yung mapalitan. Dahil ngayon, kahit ilang beses pa siyang mag-sorry, hindi niya na maibabalik ang kanilang buhay. Humarap sa robbery with multiple homicide si Vergel Nevalta, dagdag pa sa ibang mga kasong nakasampa na din sa kanya. Tumagal ng ilang buwan ang paglilitis at sa huli, ito ay napatunayang guilty dahil sa mga matibay na ebidensyang naipresenta laban sa kanya sa korte. Hinatulan siya ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong at sana sa pagkakataong ito, hindi na siya mabigyan pa ng tsansa ng mga otoridad na muling makalaya. Obvious din naman kasi na malaki ang posibilidad na uulitin niya ang krimen base pa lamang sa kanyang criminal history. Nakakalungkot lang na ilang beses pa siyang nakalabas kahit pa matindi ang mga dating kasong nagawa niya. Kung nahandle lang sana ang mga ito ng maayos at kung hindi rin siya pinayagang makapagpiyansa, baka naiwasan pa ang ganitong krimen. Kaya para sa lahat, maging mapagmatsyag sa ating paligid, huwag basta-basta magtiwala at siguraduhin secure ang inyong mga tahanan. Dahil ang mga taong halang ang kaluluwa ay walang pinipili kung sino man ang kanilang bibiktimahin. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.